Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Napakasarap umiyak sa harapan ng Panginoon, di ba? Truly, He's amazing God. Dahil yung naramdaman natin habang umaawit tayo, yung presensya ng Panginoon, kahit hindi natin siya nakikita, pero ramdam na ramdam natin na kasama natin siya sa oras na ito. Hindi lang sa oras na ito, araw-araw sa ating buhay. Kaya napaka-importante talaga ang araw na ito na ibigay natin sa Panginoon. Ang pagsamba, dahil isang araw lang ang inihingi ng Panginoon. Kaya parang alam niyo mga kapatid, tapos na natin inaawitan ang Panginoon. So ngayon naman ay dadako tayo sa pinaka-importanteng bagay. Ito ang the Word of God. Dahil ang the Word of God, ang salita ng Panginoon, ito siya ang nagbibigay ng buhay natin mga kapatid. Ang salita ng Panginoon. Ito siya ang nagpababago sa atin, ang salita ng Panginoon. Kasi kung wala ang salita ng Panginoon, hindi natin alam kung ano yung kasalanan, kung ano yung tama, ano yung mali. Di ba? Kaya napaka-importante na meron tayong mga pastor, meron mga elders, meron tayong mga kapatiran na nag-aakay, nagdadala, nag-invite. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Na masumpungan ng mga anak ng Diyos. Ang napaka-importanteng bagay, yung salvation na ipinapangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano bang purpose na nagpakamatay siya sa cross? Bakit siya napumunta dito sa lupa? Ano bang dahilan? Gusto niyang talunin ang gawa ng kalaban, ang gawa ng Diablo. Gusto niya talunin ang kamatayan na nagmula sa ating kalaban, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang topic na ibibigay sa napag-aralan natin ngayon sa oras na ito. What are the words of the devil in your lives? Diba? Ano ang mga gawa ni Satanas sa kapanahunan ngayon? Ano ang gawa ni Satanas sa buhay natin ngayon? Kahit noon. So napaka-importante kasi na malaman natin kung ano ang mga gawa ni Satanas, mga kapatid. So, in the beginning, God, He created. At nakikita natin dito sa book of Genesis, mga kapatid. Then in the beginning, the work of the devil show up in the Garden of Eden, mga kapatid. Where Satan deceived Eve and led to her into disobedience, mga kapatid. Kahit nung unang panahon, nandoon na. Yun ang gawa ni Satanas, mga kapatid. As a result, Adam also sinned, and through the whole of humanity in the bondage of sin. Mga kapatid. Kaya napaka-importante yung Bible na malalaman natin. Dito sa book of John chapter 10 verse 10. Sabi dito, a thief comes only to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and have it in abundance. Alam niyo mga kapatid, ito ay salita ng Panginoon, mga kapatid, na isinusulat,
ni Apostol Pablo sa Book of John, chapter 10, verse 10. So, nakikita natin dito na ang Panginoong Hesus, siya ang nagsasalita para sa atin mga kapatid. Pagbasahin mo ito, ang Bible. At ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, pupunta dito ang magnanakaw para magnakaw at pumatay at magwasak. Ito napaka-importante. If you don't have wisdom, hindi mo maintindihan kung anong ibig sabihin ng salita ng Panginoon. So, ito ang work ni Satanas, mga kapatid. Ito ang gawain ni Satanas, mga kapatid. Pumupunta dito ang magnanakaw, para pumatay, para magwasak. Pero ang ating Panginoon, sabi, I have come that they may have life and have it in abundance. Siya na parito para magbigay ng buhay, na ganap at kasiya-siya. Ito ang ating Panginoon, mga kapatid. Namalat ako. Ito talaga ang main purpose ni Satanas, mga kapatid. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Ito ang main purpose ni Satanas kung bakit siya naparito sa mundo. Upang pumatay, magnakaw, at magwasak. Anong klaseng kamatayan, mga kapatid? Anong klaseng nanakawin ni Satanas, mga kapatid? Anong klaseng wawasakin ni Satanas, mga kapatid? Kaya kung ang ating buhay na walang tamang relasyon sa Panginoon, so napaka-importante ang tamang relasyon sa Panginoon. Napaka-importante yung tamang pang-unawa sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Kasi kung wala kang pang-unawa, kung wala kang relasyon sa Panginoon, wala ka rin pang-unawa, lalo na sa gawa ng ating mga kaaway. Diba? Yung nag-testimony kanina, she is the child of God. Pero anong nangyari sa amo niya? Yan ay ang gawa ng kalaban, mga kapatid, sa buhay natin. Yan ay gawa ni Satan sa kanyang buhay, mga kapatid. How to overcome, how to destroy the work of enemy in our lives, mga kapatid. Talagang mapailalim ka sa kapangyarihan ni Satanas na talagang wawasakin niya ang buhay ng isang tao. Wawasakin niya ang buhay ng isang tao, mga kapatid. Nanakawin ni Satanas ang mga bagay na meron ka. Anong mga bagay na meron ka ngayon, mga kapatid? Mga bagay na meron ka nang mula sa Panginoon, mga kapatid. Yung mga bagay na mula sa Panginoon, mga kapatid, yon ang nanakawin ng Satanas sa iyong buhay, mga kapatid. Papatayin ni Satanas. Anong klase? Papatayin ni Satanas yung maalab mong paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Papatayin ni Satanas yung masidhi na pagsunod sa Panginoon. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, yun ang patayin ni Satanas, mga kapatid. Amen. Napaka-worst na ma-experience at mararanasan ng mga tao, mga kapatid. Napaka-worst kapag siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, mga kapatid. Napaka-worst. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Napaka-important, mga kapatid, na you know the technique. You know the move of Satan. Alam mo ang plano ni
Satan sa buhay natin, mga kapatid. Talagang ito ay ma-encounter natin lahat. Hindi pwede po, mga kapatid, hindi pwede. Hindi pwedeng makagalaw si Satan sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon, pinakamalakas na palakpak. Hallelujah, Lord! So ano nga ba ang gawain ni Satanas sa panahon ngayon? Destroyer of peace of mind. So unang gawain ni Satanas, sinasaktan niya ang mga tao. Bakit ang Panginoon? Maatin ba ng Panginoon na sasaktan ka? Hindi. Kundi sa Satanas lamang sa pamamagitan ng mga sakit. At ang may mga sakit, maraming klaseng mga sakit. Iba-ibang klaseng mga sakit na hindi kayang gamutin. Hindi kaya gamutin ng pinaka-espesyalistang mga doktor. Dahil ang sakit na yan ay gawa at pakana ni Satan. Ito ay ang tinatawag na spiritual sicknesses and diseases, mga kapatid. Spiritual attack. Na ang makapagpagaling lang nito ay ang tinatawag na healing and deliverance from the power of our God in Jesus' name. Yun lang, mga kapatid. Wala ng iba, mga kapatid. So pangalawa, nagawa ni Satan. Tinutukso ni Satan ang mga mananampalataya. Tinutukso niya tayo na magkasala. Tinitempt niya tayo at lagi siyang andyan. Si Satan ay paroon at parito sa apat ng sulok ng daigdig, mga kapatid. Kasama ang kanyang kampon. Hindi lamang siya nag-iisa. Kasama ang kanyang mga kampon, mga kapatid. At marami siyang ginagamit na mga instrumento para ikaw ay mag-tempt niya at tuksuhin ang bawat naglilingkod, ang bawat nananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Talagang gusto ni Satanas na ilayo ang mga taong nagsamba dahil gusto ni Satanas na talagang ilayo tayo sa Panginoon at nais niyang pigilin, nais niya tayong takutin sa isang tunay at totoong pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil ayaw ni Satanas na kasi kung ikaw, dahil kung ang isang tao, kung ang isang tao ay makasumpong ng tunay na pagsamba para sa Diyos, so yun ang ayaw ni Satanas, mga kapatid, na masumpungan ng isang tao ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Kasi kapag maranasan ng isang tao ang tunay na kalayaan, mga kapatid. Kasi yung taong makasumpong ng tunay na kalayaan, tunay na pagpapala, tunay na biyaya na nagmula sa ating Panginoon, mga kapatid. Ito ang ayaw ni Satanas na maranasan natin ang mga ganitong sitwasyon mula sa ating Panginoon, mga kapatid. Ito ang ayaw ni Satanas, mga kapatid. So pang-apat na gawain ni Satanas, mga kapatid. Sinasalungat ni Satanas ang pagpahalaga at ang paghahanap natin sa mabuting balita, mga kapatid. Sinasalungat niya. Anong klaseng mga salungat? Gumagawa siya ng mga tao. Ayaw na ayaw ni Satan na ang tao ay makasumpong at makapagbagong buhay. Magandang balita tungkol sa salvation at pagpapatawad. Ito ang ayaw ni Satanas na makita ito sa isang tao. Lalo na yung mga beginners, yung mga bagong
na mga bagong naglilingkod sa Panginoon, yung mga bagong nakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, alam ko, when we start to follow Jesus, when we start to accept Jesus, alam ko naranasan natin ang napakaraming mga bagyo sa buhay natin. Amen. Kasi gusto ni Satanas na pigilin ka. Ayaw ni Satanas na malalaman mo na meron palang salvation, meron palang buhay na walang hanggang pagkatapos ng ating kamatayan, meron palang buhay na walang hanggang nakasama ang Panginoon, mga kapatid. Yun ang ayaw ni Satanas na malaman doon sa mga tao na nasa kadiliman, mga kapatid. Ang ating mga kasalanan, ayaw ni Satanas, mga kapatid. Yung pagmamahal natin sa Diyos, ayaw ni Sita na ito ay malaganap at para may pahayag sa apat ng sulok ng daigdig. So, ayaw talagang ang aatakihin ni Satanas tayong naglilingkod eh. Lalo na yung mayroong na mag-i-invite. Ayaw ni Satanas na maihayag ang salita ng Panginoon doon sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yes, nakakilala sila, pero hindi nila alam kung ano ang tunay. Ano ang katotohanan sa likod sa pagsunod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Ayaw ni Satanas na maihayag ang salita ng Panginoon. Malaganap ang salita ng Panginoon. Kaya, mahal na mahal tayo ni Satanas, mga kapatid. Mainit tayo sa kanyang paningin, mga kapatid. Dahil tayo ang ginagamit ng Panginoon para abutin natin ang ating mga kapatiran na hindi nakakilala sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Kasi ating Panginoon Jesus, dito natin masumpungan. Dito din masumpungan ng mga tao na makalaya ang mga tao sa ilalim ng kasalanan. Makalaya ang mga tao sa kontrol ni Satanas, mga kapatid. Bakit? Yung mga taong nandyan sa mundo, sino ba ang nag-control sa kanila? Di ba si Satan? Once na makalaya ka dyan, praise the Lord, makalaya ka doon sa kadiliman. Makalaya ka sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya ito ang trabaho ni Satanas dito sa mundo, dito sa daigdig. So panglima, nagawa ni Satanas, mga kapatid. Nais niyang sambahin siya. Wow! Ito yun ang pinakamasidhing desire ni Satanas, na sambahin siya. Nais niyang sambahin siya ng mga tao. This is the desire of evil, mga kapatid. Ito ang gusto ni Satan, na sambahin siya. Ayaw niya ang mga tao na makasumpong ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Hindi niya nais na ang mga tao ay makapokus sa mga gawain na para sa Panginoon. Dahil gusto niya na siya ang sambahin ng mga tao. At may mga bagay siyang kanyang gagamitin, mga kapatid, para ang mga tao ay doon mag-focus sa kanya. Na gusto niya na ang tao ay mawala sa konsentrasyon sa ating Panginoon, mawala sa konsentrasyon sa mga gawain sa Panginoon. At para mawala na tayo ng panahon sa pagsamba sa ating Diyos. Praise the Lord, nandito tayo lahat, mga kapatid. Amen. Binigyan natin ng time ang ating Panginoon. Napakasaya ng ating Panginoon dahil nakikita niya ang kanyang mga anak na pinupuri siya, sinasamba siya. Ito ang ayaw ni Satanas, mga kapatid. So yun ang ikalima na gawain ni Satanas, mga kapatid, na gusto niyang sambahin siya. Sabi doon sa book of Matthew, chapter 4, verse 9, and he said to him, I will give you all these things if you will fall down and worship me. Ito ang sabi sa Satanas, mga kapatid. Ito ang salita ni Satan sa ating Panginoon, mga kapatid.
during the time ng ating Panginoon, during the time na ating Panginoon ay nagfasting ng 40 days, 40 nights, at nanalangin ng ating Panginoon, ito si Satanas, hindi siya nag-aksaya ng oras, hindi siya nag-aksaya ng panahon, talagang lumapit siya sa ating Panginoong Hesus at talagang kinakausap niya ang ating Panginoong Hesus at nag-offer pa siya ng matinding offer. I will give you all these things. Lahat ng kayamanan sa mundo ibibigay ko sa iyo. But there is the condition. Worship me. Anong nangyayari sa mundo ngayon, mga kapatid? Marami nang nangyayari ng mga ganito, mga kapatid. But praise the Lord, the Word of God still nandito, hindi nawawala ang salita ng Panginoon. Kaya napaka-importante. You meditate the Word of God. You read the book. You read the Bible. Napaka-importante sa bawat isa sa atin. Dahil kahit ang ating Panginoon tinutukso ni Satanas, mga kapatid, how come na tayo ay tao lamang? Pero at that time, si Jesus ay isang tao. Sa kabila ng kanyang kabanalan, sa kabila ng siya ay anak ng Diyos, nagpakatao siya para sa atin. So doon kumikilos si Satanas. How come tayo? Tao lang din naman tayo. Madaling matukso. Madaling madaya. Sa teknik ni Satanas, sa plano ni Satanas sa ating buhay. Dahil kahit ang ating Panginoon, talagang napaka-ano ni Satan, alam niya na ang tinutuksyo niya ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay makapangyarihan sa lahat. That time, mga kapatid. So, ang ating Panginoon, alam natin na iyon ang desire ni Satan sa buhay natin, mga kapatid. Pero alam natin sa mundong ito, ang daming nagsamba sa Panginoon. Yung mga sikat na mga artista, mga sikat na mga singer, diba? Basta lang sumikat sila, ibinigay na nila ang kanilang buhay doon ni Satanas. Tingnan mo yung mga false prophet. Yung false prophet. Si Pastor Kibuloy. Di ba sinasabi niya siya ang anak ng Diyos? Siya lang ang anak ni Diyos. Hindi ka makapunta sa langit kung hindi galing sa Kanya, o di ba? So yun ang pakana ng Diablo. Talagang gagamit siya ng mga tao, mga kapatid, para masilo ang mga tao. Pero yung mga taong walang pangunawa, talagang maniwala sila doon, mga kapatid. Talagang paniwalaan nila yung nagsasalita na yun. Kaya, mga kapatid, napakaliwanag na kahit ang ating Panginoong Hesus na anak ng Diyos, siya ay tinutokso rin. Tinatry din siya. Talagang itong si Satan, napakatuso, gumagawa ng paraan para lang siya sambahin. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, lahat pwedeng gamitin ni Satan, mga kapatid. Diba? Tama? Amen. Praise the Lord. Yung mga pangarap natin sa buhay. Amen? Ang ating mga trabaho, ang ating mga source income, gagamitin niya ni Satan para lang tayo masilo. Gagawa siya ng paraan para yung mga pangarap natin sa buhay, yun ang makapagpipigil sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, makapagpipigil sa atin para hindi na tayo makapagsimba sa ating Panginoon. Wala na tayong panahon sa ating Panginoon dahil sa ating mga pangarap, mga kapatid. Inuuna natin ang ating mga pangarap sa buhay, mga bagay na meron tayo para dito tayo makapokus. Ano bang mga bagay na meron ka ngayon na doon ka nakapokus? Yun ang pinapriority mo sa buhay mo. Yun na ang ginagawa mong Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Yan ay gawa ni Satan, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi yan gawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Lord.
Kaya mga kapatid, kailangan mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi gusto niyong pumunta sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So dapat tayong mag-ingat sa panahon na yun. Kasi iba na ang panahon ngayon eh. Diba? Si Satanas para nandyan lang sa paligid natin. Yung mga bagay na meron ka ngayon, pwede yang gamitin ni Satanas para mapalayo tayo sa Diyos. Para hindi na tayo makapagsimba, makapagbigay papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Kaya be careful tayo sa lahat ng ating mga plano, mga kapatid. Kailangan talaga na every day, every time, kausapin natin ang ating Diyos. Makipag-usap tayo sa ating Panginoon. You asking the wisdom, lalo na dun sa mga plano natin na gusto natin gawin. Kailangan itanong muna natin sa Panginoon na ito pa, Panginoon, meron akong gagawin, Lord. I-bless mo ito, Panginoon. Plano mo ba ito, Panginoon? Kailangan itanong natin sa Panginoon para hindi tayo mapasok ni Satanas, para hindi mapasok yung buhay natin, mga kapatid. Alam ko, mga kapatid, kahit ako, lahat tayo. Kasi lang naman tayo, maraming mga bagay na ginagamit si Satan sa buhay natin na hindi natin namalayan yun pala yung teknik ni Satan na para hindi tayo makapokus sa mga gawain ng ating Panginoon, para hindi na tayo makapagsimba sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero praise the Lord, dahil alam natin, pag mahal ka ng Panginoon, gagawa siya ng paraan para ikaw makasumpong sa salita ng Panginoon. Kaya ipaglaban natin ang ating pananampalataya, hallelujah. Ipaglaban natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Huwag nating hayaan na matukso tayo, huwag nating hayaan na mapasok ni Satanas ang buhay natin, lalo na yung isipan natin, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Pang-anim na gawain ni Satanas sa buhay natin ngayon, sa panahon ngayon. Marami siyang ginagamit na pamaraan, di ba? Marami siyang ginagamit na mga paraan para tayo ay ma-distract. Yung distraction sa paglilingkod natin sa Panginoon, ito din ay gawa ni Satan. Hallelujah. Para tayo, ikaw at ako, talagang mailayo niya sa ating Panginoon. Talagang hindi siya titigil. Gagawa siya maraming sa mga idea para ikaw mismo hihinto sa paglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Mabackslide, bumabalik sa dating gawa. Para yung tamang pagsunod, yung tamang pagsamba. Marami siyang ginagawang paraan, mga kapatid, para tuluyang mawala ang ating buhay, ang ating focus sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi dito sa book of Ephesians chapter 6:11. Ephesians 6:11. Or, wala pa pala. Sa 2 Corinthians pa pala, papasok tayo dyan mamaya, mga kapatid. Kaya napakaganda yung sasunod na. Ito muna yung yun sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Sabi ito, so that we may not be taken advantage of by Satan. For we are not ignorant of his intention. Yes, Lord, hindi tayo ignorante. Hindi tayo ignorante dahil alam na natin ang katotohanan, mga kapatid. Upang hindi tayo mapaglangan ni Satanas, huwag tayong maging mangmang. Kasi hindi lingid sa atin ang gawa ni Satan. Kaya huwag nating i-ignore. Alam nating makasalanan yan. Alam nating hindi yung gawa ng ating Panginoon. Bakit ka pumunta doon? Bakit ka sumama doon sa kaibigan mo? Dapat sana ikaw ang kaibigan mo ang dalhin mo sa katotohanan. Hindi ikaw ang dalhin sa kadiliman, mga kapatid. Yun ang teknik ni Satan, mga kapatid. Hindi lingid sa atin yan.
sabi dun sa kaibigan ko, tapos ganito, gano'n. So yun, hindi natin lingid na natin ang gawa ni Satan. Ba't ka sumama doon? Diba? So napansin natin na sinasabi ni Apostol sa kanyang salita dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyayari, mga kapatid. Ito ang gusto mangyayari ni Satan sa buhay natin, mga kapatid. Na nilinaw niya na para hindi tayo malinlang ni Satanas, para hindi tayo malamangan ni Satanas, hindi lingid sa atin ang ibig niya, mga kapatid. Kaya napaka-importante talaga sa atin na tagasunod ng ating Panginoon, na hindi tayo malinlang. Ito yung pinaka-importante na huwag tayong maging mangmang. Huwag tayong magpaisa doon. Gusto mo si Satanas makaisa sa buhay natin? May isahan ni Satanas? Sabi ko sa book of Ephesians chapter 6 verse 11. Ito napakaganda mo. Dahil kung wala itong verse na ito, sabi dito, put on the full armor of God so that you can stand against the tactics of the devil. Wow. Isuot nyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo, mga kapatid. Continue. Put the sandals of peace. So sinabi ito ni Apostol Pablo, sinulat ito ni Apostol Pablo. At ito ito din ang binibigay ni Apostol, ito din ang binibigay niya doon sa unang naglilingkod doon sa lungsod ng Episo. Ito yon ang mga instruction niya doon sa unang panahon, ng unang mga tao na naglilingkod doon sa sa lungsod ng Episo. Hanggang ngayon sa kapanahunan natin, mga kapatid. Still, itong salita ng Panginoon, mga kapatid. Na isuot ang full armor of God. Ito siya, ang mga baluti na mula sa Diyos, mga kapatid. The sword of the Spirit. Dahil ang kalaban natin ay hindi physical, hindi literal. Ang kalaban or battle ay spiritual, mga kapatid. Amen. Kung spiritual ang labanan, kailangan meron tayong mga sandata, mga kapatid. Amen. Mga armor from our God na spiritual. Ang spiritual armor na ito, yan ay binabanggit dito sa Episo, sa whole chapter. Pagbasahin natin, mga kapatid. Ito yun na ipinasuot sa atin ang helmet of salvation. Helmet of salvation at ang bracelet of righteousness, yung belt of truth, yung sword of Holy Spirit at ang shoes of preparation. Lahat na yan ay spiritual na kailangan natin isuot upang hindi tayo malinlang ni Satanas at sa kanyang mga kampon, mga kapatid. Pag meron tayong helmet of salvation, alam natin, Wisdom from God. mga kapatid, sa puso natin kung sino ang tunay na daan, kung sino ang kaligtasan. Pag meron tayong helmet of salvation. Alam sa puso natin kung sino ang tunay na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Pag andyan mo ang helmet of salvation. Na alam natin sa puso at isipan kung sino. So, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Ang ating Panginoong Hesus. Bracelet of righteousness. Na ang ibig sabihin nun, meron tayong pangtakip sa ating dibdib. Meron tayong pangtakip sa ating puso. Meron tayong mga katwiran na nagmula sa Panginoon, mga kapatid. Yung bracelet of righteousness, you need to righteous of living, mga kapatid. Holy living, faithfulness and obedience. Yan ang spiritual bracelet of righteousness, mga kapatid. Kasi pag mayroon ka ng ganito, mga kapatid, sa buhay natin, mayroon na ba tayo? Wala. Ang hina. Dapat malakas ang amen.
Na kailangan isuot natin palagi ito mga kapatid, hindi tayo mamumuhay sa kasalanan. Huwag tayong mamumuhay sa kasalanan mga kapatid. Kailangan mamuhay tayo na kasama ang ating Panginoon mga kapatid. Ito ang gusto ng Panginoon habang tayo ay nandito sa mundo. Mamuhay tayo na puno ng kagalakan, puno ng kasiyahan na kasama ang Panginoon. Mamuhay tayo na malinis ang puso, na wala tayong inaapakan ng mga tao, mga kapatid. Ito ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Para walang maisumbat si Satanas sa atin, mga kapatid. Kasi pag sabi, pag susumbatan ka ni Satanas, galing ka nga doon, o diba? Parang wala siyang maisumbat. O diba? Kasi kung hindi ka mamumuhay ng kalooban ng Panginoon, magkunwari kang babait. Anong sabi ni Satanas? Kunwari ka lang babait. O di sinusumbatan ka ni Satanas. Diba? So kailangan parang wala maisumbat si Satanas sa buhay natin, mga kapatid. Mamuhay tayo na kasama ang ating Panginoon. Wala tayong inaapakan. Mamuhay tayo na humbleness, magpakumbaba. Kagaya na ginawa ng Sister Ann. Kahit wala kang kasalanan, andun yung pagpakumbaba. Pero sometimes, ito si Satanas gumagawa ng technique para yung pride mo maging fried chicken. Kasi mayroong iba ayaw pride. Diba? Nakalimutan na niya. Lalo na yung taxi, na pag iikot-ikot ka doon sa taxi, tingnan mo yung metro, lumalaki na yung bill mo sa metro. Naku, yung puso mo, gumaganon-ganon na. O diba? O nakaranas din ako noon. Pagkatapos noon, niranding-randing ka, yung pila mo, alam mo naman ang way. Pero ito yung mga driver, so yung pala technique ni Satanas, para yung puso mo, magkasala ka, makapagsalita ka ng hindi maganda doon sa driver. Pero the Holy Spirit, may sabi, patawarin mo ako, Panginoon. Pinaka-importante din palagi sa atin yung humingi tayo ng tawad sa mga kasalanang nagawa natin. Amen? Kaya parang walang maisumbat si Satanas sa buhay natin, mga kapatid. Kasi matuso si Satanas, meron tayong belt of truth, sinturon ng katotohanan, na walang iba kundi ang ating Panginoon. The truth. Jesus, the truth is the way. Amen. Siya ang katotohanan ng ating Panginoon. Yun ang dalhin natin. Huwag tayong maniwala dun sa mga tao na hindi natin kakilala. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya lamang ang daan. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay na walang hanggan. Anong silbi ng magsimatay? Anong silbi na naglilingkod tayo sa Panginoon? Dahil mayroon tayong gantimpala. Mayroong gantimpala ibibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung matagumpayan natin ang gawa ng kalaban sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Na kailangan mayroon tayong tamang relasyon. Napaka-importante talaga na mayroon tayong tamang relasyon sa Panginoon. Anong klase, paano makukuha yung tamang relasyon sa Panginoon? Kausapin mo palagi ang Panginoon. Lumuhod ka, magbasa ka ng Bible, meditate the Word of God, pray. Para meron kang tamang relasyon sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. Palagi mo siyang kausapin, palagi mo siyang tawagin. Paano ka magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon? Kahit sa pagbasa ng Bible, ayaw mo buksan. O diba? So, kailangan talagang magbasa para maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Yung mga taong nasa kadiliman, walang silang alam, hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya yun ang gusto ni Satan, na ayaw nang maipalaganap ang salita ng Panginoon doon sa mga taong hindi nakakilala sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, praise the Lord, yung mga kapatiran natin na nag-i-invite, na may dinadala sila dito sa simbahan. Napakalaking bliss sa buhay mo pag makadala ka ng isang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya yun, talaga mag-i-invite tayo, mga kapatid, para malalaman din nila na mayroong salvation, mayroong kalayaan doon Sa kasalanan. sa kasalanan. Amen.
So dahil si Satanas ay laging may plano, talagang lagi siya may plano, hindi talaga siya tititigil, at gusto ni Satanas na malinlang niya tayo, mga kapatid. Kaya tayo ay kailangan maging equipped at kailangan na tayo ay fully armor sa bawat oras, mga kapatid. Fully armor sa bawat oras. Dahil si Satanas nandyan lang sa likuran natin, mga kapatid. Gumagawa siya ng gumagawa siya ng pag mayroong ano na nakapasok siya sa isipan natin. Nasa likuran, nasa giliran. Diba? So, ikapitong gawa ni Satanas, mga kapatid, sa panahon ngayon, sa buhay natin, ay nagkunwaring anghel at kalinawagan. So, nagkunwari siyang anghel, nagkunwari siyang mamumukha para masilo niya tayo, mga kapatid. Napakahusay, napakagaling para tayo ay malinlang, para tayo ay madaya, mga kapatid. Na magkunwaring maamong anghel mula sa langit upang tayo ay masilo, upang tayo ay masila at madaya, silain. Madaya niya at magagawa siya sa buhay natin, mga kapatid. Once na madaya ka ni Satanas, nakagawa na siya sa buhay mo, mga kapatid. Kasi binigyan mo siya ng pagkakataon na makapasok sa isipan mo. Binigyan mo siya ng pagkakataon na makapasok sa buhay mo, mga kapatid. Kasi, yun nga, nandito, nagkukunwari siyang anghel, maamong mukha, na akala mo, yun ay utos ng Panginoon, yun ay anak na lingkod ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa bawat isa sa atin na maging mapagmatyag tayo at maging mapagbantay tayo, mga kapatid. Mapagmatyag, mapagbantay. At dapat meron tayong wisdom and knowledge na alam natin ang galaw at pakanalisitan sa panahon ngayon, sa buhay natin ngayon, mga kapatid. Amen? So sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Sabi ito, now, and no wonder, for Satan himself is disguised as an angel of light. So, nandito sa Bible, mga kapatid, nagkukunwari siyang anghel, nagkukunwari siya, maamo ang mukha, kunwari na parang maawa ka sa kanya, para papasukin mo siya sa buhay mo, mga kapatid. Grabe. Budol-budol. So, marami siyang paraan. So makikita natin na ito ay binabanggit dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, mga kapatid. Sinabi dito ni Apostol Pablo na huwag tayong magtataka dahil si Satanas ay pwede siyang magbalak kayo. Pwede siyang magbalak kayo. Amen. Pwede siyang magkunwaring anghel sa kaliwanagan. Na alam natin, kung alam naman natin na siya, anghel naman talaga siya, di ba? He is the worshiper, song leader yata siya. Pinawag siyang liwanag ng Pero yung nangyayari kasi sa kanya, naging siya, pride. gusto siyang maging mas subla pa sa Naging Panginoon. hambog siya. Kaya huwag tayong maging ma-pride. Amen? Kung ano man meron tayo, kung ano man yung binigay natin, binigay ng Panginoon, kung ano man yung ipinagkatiwala sa Panginoon sa buhay mo, sa buhay natin, huwag tayong maging mataas, mga kapatid. Amen. Tingnan mo ang buhay ni Satanas, tinapon siya dito sa mundo. Kaya nandito siya sa mundo kasama natin. Bakit nga hindi sa Jupiter? Sana sa Jupiter na lang siya tinapon. Dito pa sa mundo, mga kasama natin. So dahil marami siyang pwedeng gamitin ng mga tao, minsan yung mga yun na nga, ito, yung mga taong nagtuturo, yung mga ngaral, amen, na maamo ang mukha, akala natin ay tama yung mga tinuturo nila, mga kapatid. Di ba marami? Marami ngayong mga mga false prophet So, talaga, ngayon alam na natin, mga kapatid,
Sinasabi na ito ng ating Panginoon na si Satanas magkunwaring isang maamong anghel. Maamo, maayos, at the end of the day pala, ito pala ay sugo. At ito pala ay instrumento at ginagamit ni Satanas. Tapos ikaw ay napasok niya. At ikaw ay naniwala dun. Kasi para siyang anghel na magsalita. Ang galing niya magsalita, ang galing. Ginagamit ang salita ng Panginoon para lang sila makakuha ng maraming mga kaluluwa. Kaya yun. Para ang bawat isa ay hindi na So kaya dapat ay mag-ingat tayo mga kapatid sa ating buhay, sa panahunan ngayon. Kaya dapat kailangan mag-ingat tayo sa ating paligid dahil nandyan lang siya. Hindi mo alam, di ba? Sa katabi mo, dyan lang siya. Diba? Para maibagsak ka. Para maibagsak ka niya. Para mailayo ka. Para maihulog tayo dun sa kasalanan. Para mapalayo tayo sa ating Diyos. Ganyan katuso si Satanas, mga kapatid. Sa ano na naman tayo? Dito na tayo sa sa pangwalong gawain ni Satanas. Inuusig ni Satanas ang mga mananampalataya sa iglesia. Pag sinasabing iglesia, ito'y kalipunan, kabuuan ng mga nananalig at nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya niya iniusig dahil gusto niya na ito ay yung tayo, kagaya sa atin. Tayo kasi ang lumagan, nagsasalita. Tayo kasi ang nagpahayag ng mga salita ng Panginoon. Kaya inuusig tayo. Marami siyang ginagawang paraan na para tayo ay usigin, na hindi tayo makapahayag ng salita ng Panginoon. Ginagamit. Amen? So, gagawa ng paraan si Satanas. Lahat ng Kristiyano talagang pigilin niya na hindi makapagtuloy dahil yun ang trabaho ni Satanas. Nauusigin tayo, mga kapatid. Yun talaga ang trabaho ni Satanas, mga kapatid. Nauusigin niya tayo. Kasi nga, di ba, tinatapo na siya ng Panginoon, di ba? So gusto siya na marami siyang makasama doon sa kamatayan na walang hanggan, mga kapatid. Ayaw, ang ating Panginoon, gusto ng ating Panginoon na makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Pero ito si Satanas, gusto ni Satanas na makasama tayo doon sa kamatayan na walang hanggan. Yon ang impyerno. Ayaw natin, di ba? Pasok ka nga, ang sakit eh. Ngayon, ang init nga eh. Diyos ko, grabe. Ganyan katindi si Satanas, mga kapatid. So dito, anong sabi dito sa Book of Revelation chapter 2 verse 10? Great. Sabi niya dito, don't be afraid of what you are about to suffer. Look, the devil is about to throw some of you into a prison to test you, and you will have tribulation for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. So, inaano dito ng Panginoon? Talagang dumaranas tayo ng kapaghatian, mga kapatid. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay natin. Tatandaan nyo yung babaeng nag-suffer ng 12 years na dinudugot siya, mga kapatid? Nag-suffer siya ng 12 years. Naubos ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga ari-arian, pero hindi siya gumagaling, mga kapatid. Pero hindi sinasabi doon kung ano ang pangalan ng babae na yun. The certain woman just bleeding 12 years. Hindi sinasabi, wala ka makita doon sa Bible na binabanggit ang pangalan ng babae na yun kung sino siya. Pagpalagay natin na ako yun, kasi walang pangalan eh. Ako yun ang nag-suffer ng 12 years na dinudugo ako. Kung ikaw yun, nag-suffer ng 12 years, nakapaghatian sa buhay mo, mga kapatid. And then that time na sumpungan niya ang Panginoon. Aksidente, mga kapatid. Kasi that time yung ating Panginoong Hesus, mayroon siyang pagalingin ng isang bata, yung bata ni Jairus. Anak ni Jairus. Yung bata na yun, ang edad is 12 years din. Tapos yung babae, nagkasakit siya
12 years. Diba? So makikita natin doon kasi walang binabanggit na pangalan diyan sa Bible kung sino yung babae na yon. So ipapalagay na ikaw yung babae na yan, nag-suffer ka ng kapighatian mo sa buhay mo, na hindi talaga natanggal yung kalungkutan mo, yung mga maraming mga bagay na hindi matanggal. Kasi ang Panginoon lang talaga ang makatanggal noon, mga kapatid. Walang iba. Tingnan mo yung mga trials, yung babae lumalapit sa Panginoon kasi gusto niyang gumaling, pero hinaharang siya dun sa mga disipulo, ayaw, diba? So, mayroong mga trials, mayroong mga pagsubok kung ikaw ay gustong lalapit sa Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo exempted sa mga trial, mga bagyo, mga uno sa buhay natin, lalo na yung mga baguhang naglilingkod sa Panginoon. Talagang makarana sila ng kapaghatian, kalungkutan, mga problema. Pero yan ay gawa ni Satanas sa buhay natin. Para hindi tayo makapagpatuloy, para hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Para huminto ka. Sabihin mo, naglilingkod naman ako sa Panginoon, nagsimba naman ako sa Panginoon. Bakit ko ito naranasan? Bakit ko ito naramdaman? Active naman ako sa church. Wala na ako. Sarap mo magsalita. Amen. Praise the Lord. So that last verse. Amen. Dito na tayo sa last verse natin. So, ang last na gawa ni Satanas sa kapanahunan ngayon ay meron siyang authority na pumatay, mga kapatid. Di ba makikita natin dun sa dyan na ang magnanakaw, pumunta ang magnanakaw para magnakaw, para magwasak, para pumatay. So yun nga ang sinasabi doon. Papatayin niya yung mainit na pagmamahal natin sa Diyos. Papatayin niya yung masidhi nating paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, naparito siya upang pumatay, magwasak, magnakaw. Ano ba ang pinapatay ni Satan? Unang-unang pinapatay ni Satan, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pinapatay niya sa atin yung pinaandap-andap na apoy. Amen? Apoy na may katapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kailangan talagang pag maglilingkod tayo sa ating Panginoon, tapat. Tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. At nakikita yan ng Panginoon, mga kapatid. Yung tunay mo na paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan, yung andap-andap na yan, naging makulimlim na apoy. Yung mainit at tapat na pagsunod ay nawawala na. Kapag ay hindi yan mangyayari sa ating mga kapatid. Yun ang pinapatay ng Satanas sa buhay natin. Yung spiritually, physically, talagang gusto niya, talagang patayin yung physical na buhay natin. Para hindi na tayo makapaglingkod sa buhay sa ating Panginoon. Para hindi na tayo makapaglingkod, hindi na tayo makapaglaganap ng magandang balita doon sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Para hindi na tayo makaakay ng mga bagong kaluluwa, mga kapatid. Yung magaling kang magsalita doon, di ba nadala mo siya? Yun ay alisin sa tarasay. Kaya kailangan talagang alam natin kung paano natin paglabanan ang gawa ng kaaway. Pero alam nyo, walang magagawa si Satan kapag tayo ay tuloy-tuloy sa pagsunod at paglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi siya makalapit sa atin, mga kapatid. Takot yan in Jesus nang lumayas ka, wala kang karapatan. Amen. Diba? Wala siyang karapatan na dayain tayo. Dahil andyan ang Diyos, ginagabayan niya tayo. Kasama yung mga anghel ng Panginoon. Nagpatnubay sa atin, binabantayan tayo na hindi tayo magalaw. Hindi magalaw ni Satan ang buhay natin. Basta ikaw ay tunay at tapat naglilingkod sa ating Panginoon, hindi siya makalapit sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Tapat at tunay lamang, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Bawat anak, bawat naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Si Satanas mayroong mga kapangyarihan sa kamatayan, literal at physical, mga kapatid. Pero kaya ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa cross upang matupad ang katuparan at maigupo niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Amen.
na nagmula ni Satanas, mga kapatid. Dahil tayo ay makasalanan. Di ba makasalanan tayo, di ba? Amen. Yes. Makasalanan tayo, mga kapatid. Walang malinis sa buhay natin. At ito ngayon ang ating Panginoon. Tinubos niya na tayo. Bawat isa sa atin, wala na sa kamay ni Satanas. Amen? Wala na tayo sa kamay ni Satanas. Amen. Ang gagawin natin dahil tayo ay makasalanan, kilalanin natin ang Diyos, kilalanin at tanggapin ng buong buo. Gawin natin siyang King sa buhay natin. Gawin natin siyang hari sa buhay natin, mga kapatid. Talikuran ang kasalanan at magpatuloy na maglingkod sa Diyos. At mapagmahal sa ating Panginoon ng tapat. Amen. Alam natin na ito ang gusto at ito ang dahilan ni Satanas na nais talaga niya na patayin ang ating spiritual life na kasama ang ating Panginoon. Ngayon, pinalaya na tayo. Pinalaya ka na sa lahat. Amen? Pinalaya na ang lahat na naalipin sa mahabang panahon sa pamagitan ng ating Hesukristo. Kaya, mga kapatid, pag isang tao ay tumatalikod sa kasalanan at tunay nagsisi, tinatanggap mo ang Panginoon ng buong puso. Sino dito ang meron pang kasalanan? Only you and God knows. Yes. Kung meron kang ginagawa, surrender. Lord, alisin mo ito. Noon, meron nga akong kahinaan noon. Alam mo, inaamin ko, meron akong kahinaan. Pero tuwing gumagawa ako ng kahinaan noon na sasama ko sa mga kaibigan ko, kahit nagsiserve ako doon sa simbahan ko, pagkatapos pag nag-isa ako, umiiyak ako. Parang nandun yung konsensya, umiiyak ako. Lord, alisin mo ito. Ang Panginoon lang makaalis nito, mga kapatid. Surrender, lumuhod, umiyak na sa Panginoon. God knows your heart. Na kung sino yung nakasinter sa puso mo ngayon, mga kapatid. Dahil ang Diyos, He deserved to worship. Papuri at pagsamba only Jesus, no other than si Jesus lamang, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos na ikaw at ako kabilang na sa mga anak na, di ba? Amen. Hallelujah. Anak ng Diyos. Tinubos na, kabilang na tayo sa tinubos mula sa kasalanan, mula sa pagkaalipin ni Satanas. So sa church, tayo mga kapatid. Is the Lord. So, meron ba tayong natutunan? Amen. Praise the Lord, hallelujah. So napakaganda ang salita ng Panginoon, no? Na yun ang panghahawakan natin, mga kapatid. Na i-break natin yung mga yung chain na sa atin. Kasi once na meron kang kahit isa man lang kasalanan, hindi ka makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Kahit isa lang na nandyan pa sa buhay mo, talagang nakatali yan sa paa mo, yung isa nakawala, yung isang paa mo nakatali ka sa isang kasalanan. So kailangang wasakin, kailangang anuhin yan, yung chain na yan, kailangang gibain yan sa pamagitan ng surrendering your life to Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, kung gusto mo makasama ang ating Panginoon sa buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon, mamuhay kayo na kasama ako. Mamuhay kayo na nandoon yung pagpakumbaba. Hallelujah, Lord God. Itaas natin mga kamay, mga kapatid. Alam ko na there's power. Pagtaas lang iyo, mga kamay, mga kapatid. Banggitin kung ano man yung mga kahinaan mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Lord. Kasi sa buhay natin, wala tayong magagawa, mga kapatid. Ano ba yung mga problema mo? Nandyan sa puso mo. Sabihin mo sa Panginoon. Tayo nalagalit sa Panginoon. Tayo naniwala na ang Panginoon sa oras na ito ay kasama natin, mga kapatid. Narito siya. At nakikita niya ang mga kabigatan na sa buhay natin. Ang mga pinagdaanan sa buhay natin, nakikita ni Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Sa buhay natin, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin.
Sabihin mo sa Panginoon, yung mga salita niya, palaging nasa puso't isipan mo. Para yung kalaban natin, yung si Satanas na yun, hindi makapasok sa buhay natin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. In your name, there is the power, Lord God. In your name, there is the power to break every chain, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Salamat sa iyong mga anak, Panginoon, na dito sa oras na ito, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Huwag tayo magpadaya. Huwag tayo maging wise tayo sa mundong ito, mga kapatid. Maging wise tayo sa Yes, Lord, there's the power in your name. Oh, there's the power in your name, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, gusto niyong magpa-pray over? Nandito na si Pastor. Meron kayong mga karamdaman. Kung meron kayong mga kainaan, gusto niyo yung faith niyo na maging mas malalim. Ipag-pray kayo ni Pastor. Punta lang kayo sa gitna. Ano kayo? Pas. Nandito ang Panginoon kasama natin mga kapatid. Gusto nyo yung faith, napaka-importante yung faith. Break every
mangyayari sa buhay namin, Panginoon, ito lang sa at sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ito lamang ang aalaya namin. What a beautiful name it is. Nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Tayo manalangin mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah,